Guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa aking channel, Gandara SIU. Andito na naman nga po ako ang nagmamaganda na inyong ka-legit Cards para magatid ng latest update and fresh happenings about sa TVJ, sa Itbulaga at sa loob at labas po ng showbiz. But before that, ko po muna i-shoutout ang ating mga masusugid na taga-subaybay. Magandang umaga, Miss Golang. Greetings daw po from New York, USA. Ang dami po talagang taga-suporta ng Itbulaga sa ibang bansa, mga team abroad. Samantala ganun din po kay Sir Medardo Leoncio. Magandang umaga. Sabi niya, shoutout po from East Rembot, Taguig City. Siyempre, pwede ba natin palagpasin ang request ni Sir Manuel Poinse na matagal na po nating subscriber? Ayan, no comment po na baka daw po pwede uling pa-shoutout ng Ponce family. God bless uli and good luck. Samantala, shoutout din dito kay Lance Dale Lacuna. Magandang umaga sa iyo. Ayan, may nagpapa-shoutout sa iyo. Grabe, mula na mag-shoutout ako ulit. Ang dami na nagpapa-shoutout Anyway, shoutout din po kay Sir Rowell Tolentino. There's pa-shoutout naman. Lagi ko sinusubaybayan vlogs mo. Naku, Sir Rowell, magandang umaga. Pero gandara po ha, gandara. Huwag kayong magkakamali sa boses namin dalawa. Kapag mas pangit, si gandara yon. Pag malaanghel na boses, there's TV yon. Anyway, ayun na nga guys, maraming salamat sa pagtutok at pagkokomento. And sa mga bago lang dito, welcome po. Pasubscribe na lang ng ating channel at pakidamay na rin po niyang notification bell dyan sa baba para maging updated kayo sa susunod nating mga balita. And for today's video, nako, ito pong si Charis Solomon. Nako, mukha masyado pong affected sa pagkawala ng tahanang pinakamasaya. Kapag talagang nanggigigil po siya sa mga bashers. Well, first time lang din naman po wari niya na sumagot sa mga bashers. Dala na rin ang kalungkutan po niya ng pagkawala ng tahanang pinakamasaya. Grabe, pumapatol na po siya ngayon sa mga bashers. Well, maswerte pa din siya kasi nananatili na meron pa din naman po siyang Pipito Manaloto at saka Bubble Gang, no? Unlike po sa iba nilang kasama na wala na po talaga. Like sila Yasser, di ba? Anyway, isa rin nga pala siya sa nagkumpira, mga kauna-unahan nagkumpirma na last day na ng tahanang pinakamasaya nung nakaraan. Charis Solomon, kinumpirma na last day na nila sa tahanang pinakamasaya. Nagbigay din si Solomon ng madamdaming mensahe para sa mga kasamahan. Naging emosyonal ang pamamaalam ng isa't isa sa mga host ng tahanang pinakamasaya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Charis Solomon na sagutin ng isang netizen na nag-uusisa kung totoo nga ba kumakalat na balita ang last day na ng tahanang pinakamasaya. Kagad namang sumagot si Charis sa tanong na ito ng netizen at malungkot na sinabi ang totoo. Na totoo nga ito, ayon kay Charis, sadly, opo. Saad pa niya, bata praying for the best days ahead. Mababait po ang mga kasamahan namin dyan at napakagagaling na tao. They work wholeheartedly at grabe po ang prinsipyo sa buhay. Kaya po ipinagdarasal ko na mabigyan sila agad ng trabaho para sa kanilang pamilya, ani Charis. Bukod rito, kumakalat rin ngayon ang mga behind the scenes video ng last day nila sa show. Dito ay makikita ang mga host ng programa na hindi na napigilan ang maiyak. Samantala, muli naman pong nag-trending na itong si Dassery Choi sa social media, hindi po dahil sa third party na issue kay Mavi Legaspi and kay Lynn Alcantara. Alam niyo naman nadawit yung kanyang pangalan sa dalawa and mukhang sila na talaga kasi ang daming pictures and videos na kumakalat na nagyayakapan talaga sila and very sweet. Pero itinatanggi ito ni Dassery Choi. Ngayon, trending naman po siya dahil sa pag-ship nito kay Piolo Pascual and Alden Richards. Ako, nagigigil ako sa babaeng to Asawa ko po si Alden. Charis. Komento tuloy ng ibang netizen. Nako, dahil laos na at wala nang tahanang pinakamasaya, eto siya't gumagawa ng ingay sa social media para hindi nga naman mawala ang kanyang pangalan sa industriya. Lalo pa ngayon na siya ay pinapaalis na sa Pinas at pinapabalik na ng Korea ng mga Pilipino dahil sa kanyang naging issue.
Meron din ako nababasa ng mga komento na ayon sa mga netizen na si Sandara Park at saka si Ryan Bang ay talaga namang hinangaan at wala pong bahid na kahit anong hatred ng taong bayan. Unlike dito kay Dasori, nako, ewan na lang daw talaga anyari sa taong ito, sabi ng iba. Sabi sa report ng Kami.com.ph, silang dalawa na lang daw. Bagay. Pabirong sinabi ng South Korean dancer at entertainer na si Dasori Choi na mas bagay si Piolo Pascual at Alden Richards sa isa't isa. Samantala, pag-usapan naman po natin itong mga segments ng TVJ na kung saan ay public service segments po ng TVJ na kanila pong nagawa. Sa Itbulaga, so nariyan po ang Barangay Bayanihan, ang EB Best Itbulaga's Excellent Student Award, Straw ni Juan, Plastic ni Juan, Kabuhayan ni Juan, Aldaba Library, and EB Hero. So, ilan lamang po yan sa magagandang segments ng TVJ na nakakatulong talaga hindi lang sa individual na natutulungan nila, kundi sa marami talaga, maraming tao. So, nakakatuwa naman na mayroon pong nagsasabi na talagang dapat po sa mga ganitong mga palabas or dapat ganito po yung pinoproduce na programa. Yung nakakatulong po. In fairness, kinikilala na magandang segments po ang nagawa po ng TVJ sa loob ng halos 45 years. Pero yun nga lang, syempre lagi pong naikakabit ang producer nito na Tape Inc. Na kung saan bakit parang nasa kanila po ang sentro ng credit at pasasalamat sa pagbibigay ng mga ganitong klaseng napakagandang segments na nakakatulong po sa lahat. Di po ba wala naman pong kinalaman ng Tape Inc. sa mga segments sa production po, operation sa production, talagang financial lang po sila. Meaning lahat ng ito ay gawa po ng TVJ team. At ito yung mga nakapagpalakas po ng Itbulaga at tatak po ng Itbulaga. Ang producer naman po na Tape Inc. ay taga-finance lang. Meaning, ang Tape Inc. maaari po silang mag-finance lang na mag-finance ng kahit na anong programa o kahit na anong segment. Kung hindi TVJ, di wala po silang ganito. So, pasalamat po sila, TVJ, kaya meron pong magagandang programang ganito. Pero thank you so much, Filipino Silent Majority, kasi at the end of the day, napopromote po ang Itbulaga na kung saan napakaganda naman talaga ng mga segments na yan. Hindi lang pagpapasaya ang layunin ng Itbulaga. Layunin rin ito ang makatulong sa mga mamayang Pilipino bilang pasasalamat sa suportang binibigay ng mga ito sa show. Ganito dapat ang pinoproduce ng TV show. Hindi lang nakakapagpasaya, may malasakit sa mga supporters. Which is true naman, ganun din sana sa ibang producers, no? Sila po ay makapag-produce ng mga ganitong magagandang layunin, magagandang public service project. Kaya naman salute po sa TVJ dahil sa napakaganda pong nagawa nila sa industriya at sa atin po dito sa Pilipinas. Dahil napakarami pong mamayang Pilipino ang talaga naman pong natulungan. So ito ay magsisilbing inspirasyon and good example. Diba ka-OG? Samantala, ayon po dito sa reaksyon ng netizen, TVJ lang naman na nakagawa niya na producer is always wait for their income. Nilikha ang Itbulaga noong 1979 tapos yung Tape Inc. ay naging producer nila noong 1981. Tapos, pinaglalantaran pa nila na sila ang lumikha. Isa lang ibig sabihin niyan, kundi pera lang ang habol. Sabi pa dito, nagpapasalamat sa iyo ang TVJ kasi pinopromote mo ang show nila, which is true. Sir Hayato, shoutout! Samantala, shoutout po dito sa ating commenter na si Sir Marky Abuel. Magandarang umaga sa iyo. Hindi sila makakapromote ng show ng ABS-CBN. Yes, pag sila po ay lumipat sa GMA Network, syempre, sa GTV pa nga lang po, napakahigpit na ng GMA Network. Pag lumipat pa kaya ang mga ito sa GMA7, so mukhang talagang mahihirapan po ang at feeling masasakal ang mga host
Collegiate Davicans. Pero walang magagawa kasi wala naman na silang istasyon and content provider na lamang po sila. Samantala, sabi naman ni Miss Nida Lindo. Good morning, Miss Gandara. Kahit ano mangyari, Itbulaga, TVJ Davicans, loyal kami. Umulan, umaraw, always Itbulaga kami. Nako, thank you so much po. Miss Nida Lindo, pare-parehas po tayo. Kung hindi maaari sa TV, sa cellphone po tayo, maaaring team replay kapag meron po tayong ginagawa. Kaya naman Kadabicals, hindi rin basta-basta talaga mapapatoob ang Itbulaga dahil meron na po itong fans. Mayroon na po itong pundasyon. So, mahihirapan po talaga, lalo na itong bagong tahanang pinakamasaya na ang bad pa po ng image nila nang magsimula. Bukod po sa issue, samahan pa po ng isang Paulo Quintios. So, hanggang dito lang muna ang ating balitaan mga Kadawikans. Pa-comment lang po sa baba na inyong mga komento sa loobin at reaksyon. Malay nyo, mabasa po natin yan sa mga susunod nating update. At syempre, don't forget to click the subscribe button and notification bell para po kayo ay maging updated sa next nating mga balita.